So magandang araw, gagawa na naman tayo ng video. So itong video na to, random topics lang. So pag-uusapan na lang natin yung mga pogi tsaka pangit. Kasi both extreme to, 'di ba? So yung mga average looking, mga ano yan, beta. So mga pogi at pangit, black pill. So yung mga pogi at pangit, extreme yung ano dyan. Both extreme yung ano nyan, nararanasan sa buhay. Sa pangit, extreme repulsion, extreme bad treatment. Meron din namang good side na aawa, 'di ba? Kaso pitiful. So parang negative pa rin, pero may advantage pa rin, 'di ba? Now, sa mga pogi naman, ganun din naman sa mga pogi. Kasi sa pogi, ang treatment sa kanila, which is nararanasan ko yan, is extreme na bad, tapos extreme na good. So kung super nice talaga ng mga tao, as in naglalakad ka pa lang, babatiin ka, tapos nagte-thank you. Tapos kagaya ngayon, di ba? Nandito ako sa mall, meron akong binalik na produkto. Pinabalik na naman ako kasi kahapon babalik ko na yung produkto eh. Tapos tong isang sub 5 na lalaki, pinapahirapan ako. Tapos ngayon yung babae na namang malamang na brainwash na to. Parang inutusan na rin ng lalaki kahapon na wag na tanggapin. Pero pinabalik ako ngayon. So kinulit ko pa rin tong babae. So pumayag din naman na siya kalaunan. Sa which is babalik na niya yung produkto na binabalik ko. Konting rason lang. Tapos syempre, mabait pa rin tayo. Sabihin lang natin na na-appreciate mo yung tulong. Tapos thank you, ganun lang. Ganun lang ginawa ko. Masyadong maraming usap-usap. So yun lang talaga yung mga mararanasan mo eh. Ang kalaban mo naman kapag may tsura ka sa lalaki. Sa babae naman din, meron ding mga babae na i-manipulate ka na lalo na yung mga sub 5 na babae. Na-experience ko to sa trabaho, sabi sa akin, nakita pa lang ako ng sub 5 na babae. Speaking of the devil daw. Tapos tumingin sa akin. So, sabi ko, ano ba ginagawa ko dito? Tatrabaho lang naman ako. Siguro, nagiging entitled siya na pormahan ko, kunin number or nasa trabaho ko, hindi ko gagawin yun, di ba? Gagawin ko lang yun sa mga nakapalagayan ko ng loob, which is hindi rin maganda, di ba? Nag-backfire din. Kasi, nasabi ko na yung game sa inyo dati na hindi pa kayo unang magkakakilala, unang meet up pa lang, dun mo nagagawa ng move. Hindi yung magkakakilala na kayo, matagal na kayo nagtatrabaho. Kasi, may category na siya sa utak niya, di ba? Which is, nice guy siya. Eh, mostly naman sa trabaho, ang category naman yan sa yung matic, friendship eh. Kasi nga, parang sa trabaho, friendship lang din naman talaga kayo lahat-lahat dun eh. Sa totoo lang eh. Which is transaction pa rin, di ba? Parang ganun nga. So, mahirap na makaalis dun. Kaya nga, hindi maganda talaga gumawa ng move sa trabaho. Pero na lang talaga kung babae talaga yung gagawa ng move. Pero yun nga, dahil may tsura ka, nakakalusot ka, di ba? Sa mga reklamo. Biruin mo, reklamo yung mga estudyante. Kasi dinadirect mo, di ba? Tapos sabay yung isa lang talaga nag-formal na nagsumulat. Pero yung mga verbal, wala, nag-i-slide lang yan. Nakakatawa lang talaga. Tapos yun din, pagka may mga favor ka, actually, hindi mo na rin talaga kailangan gumawa ng favor pagka may tsura ka. Kaya pinapanatili ko, nagpapagupit ako once a month Kasi pagka napansin ko, pag on point ka, malinis ka, presentable, nag-fluctuate talaga yung treatment. Kaya sinasabi ko sa inyo, magpagupit kayo, tapos ayusin nyo yung damit nyo. Kahit sabihin mong pangit to in general to it applies to all. Sa pangit, average, saka pogi, kailangan mo talagang maging on point. Gagaya ko sa FB ko, 'di ba? Yung pangit yung ko, tsaka naka-zoom. Yun yung ginagawa ng kung ano-anong story. Hindi naman talaga yung pinaka-shape ng face ko kasi nga naka front face camera yung ginamit, 'di ba?
Pero pagka ginamit mo yung back, tsaka sa personal, kung makita nyo, hindi ganun yung itsura ko. Tsaka yung buhok, di ba? Yun din yung nagpapapangit. Pero pag nagpapagupit ako, tapos nagpo-push up dun sa Facebook, may emphasize yung jawline mo talaga. Pati yung mata mo. Tapos, ire-respeto ka kahit sa FB. Pero pagka yung dugyot ka tingnan, di ba? Parang ang dami nilang lait sa'yo. Kahit sabi mong pogi ka, pero dahil front yung camera na ginamit mo, hindi siya, no? Ganun din sa online dating apps eh. Basta palyado talaga yung picture mo. Kahit sabihin mo pogi ka in personal, hindi ka pa rin makakakuha ng matches. Kaya nga yung iba nagpapakuha ng mga professional photography. Kaya ako mahirap gawin yan kasi solo lang ako eh. Walang magpe-picture sa akin na maganda talaga may kukuha sa'yo ng picture para talagang may advantage ka sa online. Mostly yung pinopost ko, selfie lang na picture. Kaya ganun. So yun nga, dun lang, ang applicable lang talaga yung black pill sa mga lang talaga eh. Sa mga pangit tsaka pogi. Nagkaka-relate tayo eh, kasi both extreme eh. Na yung mga average, yung mga blue pill, di ba? Hindi nila alam yung ginagawa nila na normal ba. Kagaya ng hatid sundo, bigay-bigay ng flower, chat, magubos ng oras. Kala ng mga blue pill na lalaki, average, normal yun. Kasi nakikita nila sa nakikita nila sa TV yun, di ba? Or sa mga barkada nila, or mga Mr. Mrs. mga ganyan. Girlfriend, boyfriend, makikita nila na ganun. Kaya, kala nila normal yung ganun. Actually, kung hindi sila gagawa ng kilos, hindi sila mapapansin. May comment nga doon sa Facebook, sabi ganun eh, na sino to? si Bell. Bell. Sabi niya, nag-comment siya na patulan mo na si RL Jacob habang 20 ka pa. Dahil pag nag-30 ka na, mararamdaman mo yung feeling na magiging invisible ka. Na parang mga normie. Mga normie daw na magiging invisible daw sila. Yung mga babae pag naging 30 na. So, napaisip ako doon. Kasi babae pagka naging 30 na yan, invisible na talaga yan, mahihirapan na. Titira-tirahin na lang sila, gagamitin for pobo. Tapos, i-dispatch siya na. Tapos, yung mga mga average na itsura na lalaki, magsisim pa rin naman sila. Gagawin pa rin nila yung mga ganyan, normal na Pero, pagka nagkaroon sila ng opportunity na naman, kasi di ba may pre-selection na, parang artificial pre-selection, kasi may girlfriend sila, di ba, na pinaghihirapan nila hatid sundo. So tapos magna numbers game din yan. Alam ko yung mga gawain ng mga average looking, magna numbers game din yan. Yung mga pinapakalat ko na numbers game, gagawin din nila yan habang meron silang karelasyon. Tapos tsaka nila i-dispatcha yung nila, yung shota nilang babae na kuwari 30 na or 25 na gano'n, i-dispatcha nila para kung kuwari pugi-pugian, di ba? Kung pogi ka, hindi mo gagawin yan. Ons lang talaga gagawin mo, tsaka short term. Hindi ka na magsisinungaling na magbibigay ka na impression na gagawin mo pang shota yung babae. Kasi, hindi mo naman kailangan gawin talaga yan eh. Kaya nga, di ba, meron silang sinasabi na game na parang handsome man game. Na least effort lang talaga gagawin mo. Hindi ka gaano mag-e-effort sa mga babae. Tsaka, sa Blackbill rin naman eh. Hindi ka rin talaga dapat mag-e-effort gaano sa babae. Kung kahit masabihin mo na pangit ka, average ka, or pogi ka, hindi mo kailangan dapat talaga mag-e-effort kung wala naman talagang nabibigay na benefit yung babae sa'yo. Diba sabi ko nga,
Ang attention lang nang bibigay mo sa babae is kung mabebembang mo siya at kung mauutusan mo, magagamit mo. Kagaya ko sa trabaho, mauutusan mo. Yung mga babae na estudyante, kinukuha ko sila. Tapos, ang gagawin ko, makapal talaga mukha ko. Kahit na natatakot sila sa akin, nilalapitan ko sila. Sinasabihan ko dun yung mga estudyante, sama ka na sa akin. Tapos kalaunan, may isip din nila na, mabait pala to si RL Jacob. Pero, ang turing ko sa kanila, transaction lang talaga. Ginagamit ko lang yung mga estudyante talaga. Ginagamit ko lang sila na utos-utusan para magaan trabaho ko. Ganon din yung yung mga physiotherapists, tsaka mga occupational therapists. Parang napansin ko, matik na sila tumutulong kahit di mo pan anuhin. Sa bagay, yung mga sinishare ko sa inyo, yung mga tahimik lang, matyabayal yan. Effective din talaga yon na Now, gawin mo rin yan kahit na pangit ka or average ka or good looking ka na lalaki. Gawin mo pa rin yan, yung machiavellian na yan, na hindi ka makikipag-usap sa mga tao, tahimik ka lang talaga. Lahat ng interaction mo sa tao is kailangan may mapapala ka. Kasi kung wala kang mapapala, hindi mo bibigyan ng atensyon. Kagaya nga sinabi ko, sa babae, may kipag-meet ka lang, kasi ayaw mo ng bembang, pag ayaw, move on ka na. Tapos dalawa lang naman yan. Kasi sa una to sa una. So sa babae, bibigyan mo lang siya ng attention kung mabebembang mo or mauutusan, kagaya ng sinabi ko. Other than that, hindi mo na bibigyan ng attention yung babae. Gagawin mo na lang talaga, focus ka lang talaga sa trabaho mo, tsaka pumera. Pagbibigay ng attention sa babae. Dati naging simp din ako Naranasan ko yan, ginagamit din ako. Alam ko naman na ginagamit ako, pero yun nga, may impression kasi na ganun Kaya nga sinishare ko na sa inyo tong knowledge na to para hindi na kayo magsasayang ng oras sa babae. Kasi papasahin ka lang yan na kunwari, bibigyan ka ng punani. Sabay wala naman pala, diba? Papasahin ka lang. Kaya nga first impression last, diba? Sinabi ko na sa inyo yan. First impression, totoo yan. Kaya nga kailangan mo mag-direct Iyayain mo kagad ng bembang. O kaya kung nag-approach ka sa babae, sasabihin mo, magpe-flirt ka na kagad. Sabihin mo sexy siya, ganyan. Gusto mo siya masolo, etc. Yung mga ganyan. Tapos bigla mong let's get together. Tapos para mag-hook up kayo, link up, mga ganyan. Yan lang talaga yung Tapos antayin mo yung response niya. Pag no, talikod ka na. Ganun lang. Have a good day. Ganun lang naman talaga Napaka-simple, di ba? Bilis-bilis ng usapan pagka ganun Tsaka hindi ka na nag-i-invest emotionally, di ba? Hindi ka na mag-i-invest emotionally dyan sa mga babae na ganyan. Kagaya nga na sinabi ko sa FB, hindi ako nalilibugan, tinitigasan, o naaaraw sa babae kung hindi ako dinidesire. Kasi it means nothing. Hanggat wala kang napapala, diba? Huwag mo nang bigyan ng emosyon, fantasy sa utak. Kasi yung mga desire na yan, fantasy yan desire, fantasy. Fantasy yan sa utak mo Kasi nag-a-attach ka ng label na ang ganda naman nito. 'Di ba yung kalibugan nag-i-start sa utak 'yan, 'di ba? So kung titingnan mo lang talaga yung babae nakahubad, which is ginagawa ko 'yan sa mga F-body ko dati. Wari kahit magubad sila, pagka hindi game, hindi ko narinig sinabi sa akin na tara na, or hindi siya nag-initiate, or hindi ako nag-initiate tapos walang reciprocation, hindi talaga ako titigasan. Diba? Kasi syempre parang nakaka-degrading din naman yun, diba? Hindi ka dinidesire, parang napipilitan lang. Now, ibang kaso naman yan pagka nagwo-walker ka, kasi in-heat ka Parang yung fantasy mo nag-build up na, tsaka gusto mo magpalabas. Okay lang naman yun
Mas maigi na yung gano'n, nagbayad ka. Kaysa magsayang-sayang ka ng oras. Ganun lang talaga, kaysa naman sa mauto ka, di ba? Black pill na tong walker. Pag walker, di ba? Black pill na yan. Yan yung sa side ng mga unattractive, or kahit sabihin na natin mga average na lalaki. Yan na yung side nila na ganyan, na magwo-walker. Meron din mga pogi nagwo-walker, sa totoo lang eh. Pero ako, magwo-walker na lang ako pag 50 na siguro ako. Or kahit 40, kumari, retire na ako. Hindi na ako nagtatrabaho ngayon. Mag-walker na lang ako para makatikim ako ng mga kuleyana, di ba? Kaysa mag-approach pa ako, sasayang ako ng oras. Ayun sa walker, may makakarelasyon ka pa dyan eh. Pag-uusapan nyo na lang, di ba? Depende sa usapan nyo. Kayo na bahala mag-set kung anong transaction yan. Basta lahat ng relasyon, kaibigan, babae, katrabaho, transaction lang yan. Napost ko na rin yan sa FB ko eh. Sinabi ko dun na na huwag mong pamihiyasahin yung tao na tulungan ng libre. Kasi mayroong mga ganyan tao eh. Pag tinutulungan mo sila ng libre, ang mangyayari is magiging entitled sila. Sabihin nila, pagka nag-no ka na, kuwari umutang, pre, pautang naman. Sabay nag-no ka, nagbago ka na porkit nagkaroon ka na maraming pera. Nagbago ka na. Hindi mo lang pinautang, hindi mo pinagbigyan, no? Ikaw pa masama. Paano? Pinautang mo kasi dati. Namihasa na. Parang kala mo may patago. Wala naman talaga, di ba? Kaya ganun yung higin entitled sila. So, ganun. So, mabalik tayo dyan sa mga treatment na yan. Di ba? Hindi kasi maintindihan ni Locario to. Although nakikinig ako kay Locario nakikinig talaga ako kay Locario. Kasi yung game nila sa pagiging ikaw. Oo nga, maging truthful ka sa ikaw. Maraming ganyan eh. Si Liam, sino pa ba? Yung pangit na nagpipiling pogi na maliit. Bakit ngayon wala pa rin shota? Si Liam ganun din, di ba? Si Renan, pinaghirapan niya, di ba? Under Silvidor siya pa nga naglalaba eh. Binuhat niya lahat yung buong pamilya niya, di ba? Ganun yung nangyari sa kanya. Merong ang bago sa Facebook, pogi, na bubugbog, di ba? Binugbog yung Kasi talaga makikita mo ganun eh. Now, hindi natin alam yung story niyan, bakit nambugbog, di ba? Malamang kasi ganito yan eh, pagka pogi ka na, itong experience ko eh, parang nagiging entitled yung mga pinatulan mo na average looking na babae. Kaya nga dati na experience ko yan eh, na kuwari pinatulan mo sila, nagiging entitled sila, gusto nila suluhin ka talaga na ganyan din yan nangyari kay Ellen Nadar na ngayon, di ba? Yung issue na yan, tingin ko open relationship yun kasi una pa lang ng relasyon nila ni Derek, may comment na siya dun na may side chick. So, yung side chick na alam talaga niya. So, may informasyon talaga si Ellen. Alam niya talaga. Ang mali lang talaga ni Derek, nagpakasal siya. Kaya pwede siya kasuhan, di ba? Na kasi nagpakasal siya eh. Kaya yun yung game na tinuturo ko sa'yo. Huwag ka magpakasal, huwag ka mag-anak. Kasi pag nag-anak ka naman, magiging kak ka, di ba? Kung babae anak mo, titira-tirahin din yan. Mamaya madali ng tambay yan, di wala rin. Ako naman, purpose ko sa hindi pag-aanak is, nag-uubos lang kasi waste of time eh, di ba? Parang sayang sa oras, lalo na sa edad ko ngayon, magwa-40 na ako. Parang sayang sa oras, sabihin ko. Yung oras na yan, bili ko na lang ng relo, bili ko ng mga kung ano-anong entertainment, bili ko ng Bluetooth na JBL Charge 6. Charge 5 ba? Charge 5, yun. Which is, plano ko rin bumili nun pagka sira na tong SBX 100 ko na Sony. Bibili ako ng Charge 5. Mga 200 na lang siguro yan or 180. So, ganun yung ko. Tapos, patira-tira na lang ng mga walker. Diba? Dadami pa nga yung mga walker na yan. Kasi nga,
dami mahihirap sa Pilipinas, salat na salat, di ba? So mapipilitan talaga yung mga yung mga kolehiyana. Tapos nagmamahal din pala tuition fee, di ba? So isa pa pala yung kalaban ng mga college student, yung mahal na tuition fee. Biruin mo nung panahon ko, 21,000 ata. 21,000 first sem, first year. Tapos nag-second, tri-sem ako nun, tri-semesters, yung college. So 21,000, tapos nag-increase, nagiging 28 na. Hanggang pumalo ng nung mapag-graduate na 67 na per sem. Paano pa kaya ngayon yan? 'Di ba? Parang 15 years na nakalipas. Or 15 years o 20 years. Parang ganun, 20 years nakalipas. Malamang 100,000 na yan. Kaya kung bobo ka, hindi ka naman gano'ng katalinuhan, 'di ba? Ako kasi hindi ako na scholar dati kasi nga hindi ko naman interest yan, pinersa ko lang dahil for the money. Na which is hindi ako nagsisi, 'di ba? Kasi napakinabangan ko talaga ngayon. Nabibili ko yung gusto ko. Tapos may chance pa na pumaldo ako, 'di ba? Tapos ito, ginagawa ko tong side hustle na to, gagawa ng mga video, tapos Facebook content. Mga ganyan yung ginagawa ko, di ba? Ganyan lang. Tapos pag nag-took off to, meron ako sa Facebook na post. Sino ba to? Yung kay Chubby ba yun? Pumalo ng 1.7M yun eh. Kaso mababa lang, $15 lang yung nun, katumbas. Pero US yun, so parang mga 700. Di na rin masama, di ba? Para sa aliw-aliw mo. Pagbibigay na impormasyon. At the same time, double purpose. So, maliit yung kita pero at least na-stimulate yung utak ko. Win-win eh. Kasi nasi-share mo yung info, yung knowledge, yung wisdom. Marami ka natutulungan. At the same time, tulong rin sa utak ko yan. Kasi nga, communication skills, di ba? Nade-develop. As tuloy-tuloy yung flow mo na pagsasalita, hindi ka mauutal-utal, mga ganyan. So, win-win pa rin talaga siya, pabor pa rin, di ba? Kahit na barya-barya lang yung kita. Kamali nga ako, ngayon ko lang na-deactivate para palang may i-click doon. Tapos ngayon ko lang napansin na ganun, na may i-click pala. Kaya yun yung nangyari. Nag-start lang yung kumita, parang no 15 lang. Ngayon na 1 year ako nagpo-post eh. Tapos kung mag-post pa naman ako, grabe pa. Mga 13 posts kada araw. Ganun kalupit, di ba? Everyday yan. Yung mga iba sa Facebook na hindi na nakaka-catch up eh. Kaya ako actually kaya ko itong gawin eh. Habang buhay, yung ganitong pag-share lang. Paulit-ulit lang yung topic, di ba? Iba-ibang senaryo lang. Kaya ko itong gawin na habang buhay. Yung iba huminto na, di ba? Dahil nahinaan ng loob. Walang kita. Hindi nila nakita yung brighter side na meron pa rin siyang stimulation tsaka social development sa salita. So yun nga. So sa ating mga pogi at mga pangit, magkaka-relate lang talaga tayo dahil puro extreme, di ba? Mga pangit din naman talaga, meron maganda pa rin talaga treatment sa kanila. Yun nga lang, out of pity, di ba? Or tutulungan sila dahil parang indivergent, yung anong tawag doon? Basta parang may disability, di ba? Disability. Sabi nga ni sino ba to? Yung lalaki, si Sabigay, di ba? Sabi ni Sabigay, dapat daw bigyan ng disability pension yung mga pangit. Kasi nga parang reject na raw sila sa lipunan. Now, hindi marami ako nakikitang Facebook influencer na maraming pangit. Pero mas paldo pa sa akin, promise. Million na yung subscriber tsaka followers. Ako 5 lang 5k lang. Sa kanila million na di ba? Mga pangit yun Alam mo, gagawin mo lang talaga
kung saan ka mag-advantage. Kaya nga maganda talaga tuklasin mo yung sarili mo. Wari, pangit ka. Hindi ba ginagawa nila advantage yung comedy? Kagaya ni Liam, comedy. Renan, si Malupiton, comedy. Di ba? O yung iba naman, yung ibang mga pangit, rage bait, di ba? Pero mostly ng mga pangit, buti na lang talaga, karamihan sa kanila nerdy. As in talagang malupit pa talaga yung utak kaysa sa akin, di ba? As in parang talagang sabi, hindi ko naisip yun yung mga naisip nila. Na pati yung pag making money, di ba? Pagkita ng pera. Lupit din talaga, promise. Parang kasi batak ka na sa realidad na mo na yung extreme kaya pansinin mo yung mga pangit. Gagawa talaga sila ng paraan ng makapag-focus talaga sa making money. Gagawa talaga sila ng paraan para makapag-make money. Dahil nararanasan nga nila yung lupit ng buhay, di ba? Ako rin naman din Now, sasabihin nyo, mula ng pepe sa pogi. Naku, nare-reject din mga pogi Ako nga, di ba sinabi ko nga, mababa nga lang yung body ko Kasi nagre-reject din ako. Kasi priority ko ngayon, yung ugali talaga. Hindi ko ganun priority yung itsura kasi sagot ko na yan Kahit pa magkaanak, papalag pa rin talaga yung bata Kung nasa top na yung itsura ko magiging downgrade ng 1, di ba? Average. Pero palag pa rin, di ba? Hindi pa rin maghihirap yung itsura ng bata. Palag-palag pa rin. Mas mahirap sa pogi kasi mataas expectation ng tao. Biruin mo, tas biglang down. Biruin mo yung expectation nila sa pogi ganito Kailangan lagi kang on point. Tapos sabay pagka pumalya ka ng isang salita, mata-turn off na yung babae. Ganun ka agad-agad kasi high interest nga, 'di ba? High interest tapos may nasabi ka na parang mali, parang ik. Tinatawag nilang ik or hindi nila magustuhan. Wala na, 'di ba? Tiklop. Kaya nga pag pogi ka, panindigan mo yung low investment. Hindi ka gaano mag-e-effort. Once mag-effort ka, magtataka yung babae, sabihin babae, bakit ganito to? Siguro loser tong lalaki na to. Wala nagkakagusto dito. Tapos ako lang yung kepias niya na alam talaga ng babae. Oo nga, inamin ko yun doon sa last na nakarelasyon ko Tapos naka-LDR pa Sabi ko, ikaw lang naman pumapatol sa akin, tsaka ganito ka down Which is totoo naman talaga. Kasi siya lang talaga yung easy. Kaya Tapos nagkakaroon na ako ng mga side chick dito once a year, di ba yung kunento? Bigla na siya naging entitled. Kaya nga na-dispatch ako yun dahil nga sa ganyan. Although alam naman niya na sinabi ko na yun from the get-go na pagka may pumatol sa akin, papatulang ko pa rin talaga. Ganun kakalupit din talaga magsalita Kasi mga average or pangit di ba? Hindi ko naman masasabing pangit siya, average. Kasi nasi-sexyan ako, hindi ko naman titirahin yung hindi ko ako nasi-sexyan dun. Hindi ako gigil na gigil sa katawan nun. So yun lang masasabi ko na So yun, sabi niya, grabe ka, kada taon meron ka nagiging ka-F-body Sinasabi sa akin ganun. Kada taon daw may nakaka-F-body. Wala naman siya magagawa nandun siya sa Pinas, di ba? Kaya nga proponent talaga ako ng honesty. Pero ilulugar nyo yan Gawin nyo pa rin yung Machiavellian na principle na wag makikipag-usap pag wala kang mapapala. Tsaka huwag ka masyadong madaldal, di ba? Tahimik ka lang, lalo na sa trabaho. Lalo na ngayon, di ba? Kasi nga, na-poison na yung well, di ba? May nagreklamo sa akin. Tapos parang alam pa nila na parang may inaasikaso ko na kung ano-ano, di ba? Kasi yung demeanor mo nag-iiba. Parang tataka sila bakit ganun. Hindi ka na nakikipag-usap gaano. Malamang bukas mata ko, alam kong wala akong mapapala sa inyo, tsaka alam ko naman na
ite-take advantage nyo lang ako, 'di ba? Tsaka bibigyan ka ng breadcrumbs, 'di ba? Ibe-breadcrumbs ka ng mga 'yan, lalo na sa trabaho ko puro babae. Breadcrumbs ka ng mga 'yan. So paano, yun lang siguro, 30 minutos na. Yun lang masasabi ko dyan sa ano na yan, sa mga pangit at pogi. Kaka-relate tayo kasi both extreme to biruin mo. Ngayon pa nga lang, pinahirapan akong puta, di ba? Pinabalik-balik ako para lang sa refund. Tapos babae yung so, mga sub 5 to Biruin mo ganito nararanasan ko. Tapos sasabihin nyo, sarap ng buhay ko. Biruin mo, pinapahirapan ako. Pati nga sa trabaho, yung manager ko, pinapahirapan ako Biruin mo. Sasabihin nyo, easy. Kasi expectation nila, mataas isipin nila, ito, babaero to. Meron pa nga nakikialam Pagpasok ko, sasabihin, kailangan papakasal. Siguro may girlfriend ka na, Parang nakikialam ng ganyan. Niisip nila player ka, di ba? Na kasi komportable ka makipag-usap sa kanila Kahit nga dikit sa dikit ng katawan maano mo yung body, yung boundary, di ba? So paano, yun lang siguro. 30 minutos na, sige, peace.